So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay. So nandito ulit tayo upang sumagot sa napakaraming katanungan sa comment section. Mga kamanok, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng aking mga ginagawang video para sa inyo. So nandito ulit tayo upang sumagot ng bawat katanungan na inyong inilalagay sa comment section. Kaya mga kamanok, kung ikaw man ngayon ay may katanungan na gusto mong liwanagin, gusto mong alamin ang kasagutan, ilagay mo na lang yan sa comment section na kung bahalang sumagot niyan para sa iyo. At syempre, kung nagugustuhan mo yung mga videos na ginagawa natin, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment para naman maging kaibigan din kita. Especially yung mga newbie natin dyan, yung mga newbie, baguhan, huwag kayong mahihiyang magtanong. So, open po tayo dito. Kayo po yung aking priority, mga newbie, mga baguhan sa pagmamanok. Okay? So, kung okay na po, simulan na po natin ang ating mga katanungan na sasagutin. Tingnan nyo mga kamanok, ang dami yan. Ang dami yan. Hindi yan mauubos. Anyway, simulan na po natin. Yung mga gusto magpa-shoutout, pwede ko rin po kayong i-shoutout. Mag-comment lang po kayo. Okay? So, next. Ito naman po ang ating mga sasagutin. Ano? Ang unang katanungan ay galing kay Raul Aragon. Ayan, so paano ang proseso ng pagbababad ng Jackie Oats Idol at ilang araw bago ito ipakain? Okay? So, ang pagbababad po natin ng Jackie Oats, ang proseso po niyan, hugasan po muna natin yung Jackie Oats. Pag binili natin sa shop or sa Agribet, hugasan po na natin. Kasi po, yung pong Jackie Oats minsan, magabok po yon. Yung pong gabok na yon, pag po nalagyan ng tubig, yun po ay nagiging bacteria o nagiging cause kung bakit po nagkakauod yung ating ibinababad na Jackie Oats. So maganda, gamit po tayo ng strainer, ng salaan para pagka atin pong hinugasan, hindi po kumapit sa kamay or hindi po matapon yung iba. Okay? So lightweights po ito, Lightweights po itong Jackie Oats, napakagaan po nito. So high in fiber po ito, especially pag atin po itong na-ferment. So paano ang proseso ng pagbababad? So lagi ko sinasabi sa inyo, ang inyo pong gamiting tubig dito is mineral water or distilled water. Pag sinabing mineral, ito po yung nasa lalagyan na kulay blue na galon, yung iniinom po natin kalimitan. Okay? So yun naman pong distilled water, yun naman po yung atin pong binibiling nasa galon-galon. Especially, lagi po itong ginagamit ng mga babies. Pag tayo po yung nagtitimpla ng gatas, like Absolute, Wilkins, Bonus, at kung ano pa mga brand ng distilled water po, pwede po yan. Basta ma-sure natin na malinis po yung ating tubig na gagamitin. Kamano, bakit naman distilled pa? Hindi ba pwede yung mga tubig gripo? Tubig sa bukal o ano? Actually, basta po malinis yung tubig, wala pong problema. Pakuluan nyo po, basta po maayos ang pagkaka-filterize, wala pong problema. So, iniiwasan kasi natin dito, kung sa gripo kayo kukuha, na magkaroon sila ng uod after 7 days. Kasi po, yung pong tubig sa gripo, hindi po natin sure kung malinis ba yan o ano. Kasi yung dito sa amin, minsan may lumalabas na lumot, madumi, hindi maayos, kaya po kailangan ko pang pakuluan at ilagay sa fermentation ng Jackie Oats. So, to make sure, ginagamit ko po dyan is mineral water na po o kaya naman distilled water. So, yun naman pong tubig na ilalagay po ninyo dyan, yan po ay magtatagal na sa loob ng ilang buwan. Okay? Depende sa dami ng binibigyan mong manok sa araw-araw. Okay? So, kung ano po yung tubig na inilagay mo ngayon, yan na po yung tubig na mananatili dyan hanggang maubos yung fermented Jackie Oats. Yung iba dyan, hinuhugasan pa. Yung iba dyan, pinapalitan ng tubig. Hindi po. Kasi po nasa tubig po niyan, ang sustansya, ang nutrients, ang mineral, ang amino acid na siyang nakakatulong sa inyong mga alaga para sila ay bumulto, gumaan, gumanda ang pangangatawan. Kung itatapon niyo po yung tubig, imagine, parang itinapon niyo na rin po yung sustansya. So, ang fermentation po, ganun po talaga ang amoy. Okay? Kulob po ang amoy, hindi po maganda sa ilong kung hindi pa po kayo sanay. Okay? So, ang payo ko lang po sa inyo para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng uod sa fermentation, every time na gagamitin nyo po si Jackie Oats, haluin nyo po siya. Okay? Yung mga nasa ibabaw, make sure na nahahalo ninyo, nalulubog ulit dun sa tubig para po mas maging maayos, maganda yung fermentation. Okay? So, ganun lang po ang gagawin nyo. Kung gaano po kadami yung Jackie Oats, halimbawa, bumili po kayo ng 1 kilo, nilagay niyo po sa isang jar, sa isang lalagyan, ganito po kataas yung jar, halimbawa, ganyan kataas yung jar,
kalahati niyan yung Jackie Oats. Kalahati din po yung tubig. Kung gaano kataas yung Jackie Oats sa lalagyan, ganoon din po kataas ang tubig na ilalagay para po talagang balansyado, tamang-tama, at kapag ka nagkaroon ng fermentation, hindi po sobrang langoy yung oats, hindi rin naman po igang-iga. Tama lang po. So yun po yung tamang ratio ng tubig at ng Jackie Oats. Kung gaano kadami yung Jackie Oats, ganoon din po kataas ang tubig na inyong ilalagay. So, ibabad nyo lang po yun. Hayaan nyo lang po. Ipatong nyo lang po yung taklob ng jar o kung ano man lalagyan. Then, the oats will do the fermentation. So, ang gawin nyo lang, araw-araw, isang beses lang, tanggalin nyo yung takip, pwede nyo haluin, or kahit hindi na, basta itas nyo lang yung takip, tapos balik nyo po ulit. So, atin lang po yung pinapasingaw para po mas magkaroon sila ng maayos na fermentation process para mas lumabas yung mas maraming nutrients. Okay? So, gawin nyo yon sa loob ng 7 days. After 7 days, pag nakita nyo pong may mga bula-bula na may mga foam na whites, okay na po yon. Sign po yun na maayos po yung fermentation. Pwede nyo na pong ibigay sa inyong mga alaga. Yun pong bawat serving nun sa inyong mga manok, punong-puno po yun ng sustansya. And make sure, paalala ko po, bago po kayo magbigay ng fermentation na ganito, ng Jackie Oats, bago kayo maghalo, make sure ma-priming nyo po yung manok, mapaliguan, o mabigyan ng injectable supplements para po mas maganda ang pasok ng sustansya excuse me, sa katawan ng ating mga manok. Okay? So, para po talagang makuha nyo kaagad yung ganda ng pangangatawan sa loob pa lang ng isang buwan, makukuha nyo na po kaagad yung bultong pangatawan, magandang hipo ng inyong mga alaga. So, ganun lang po yung proseso ng fermentation. Okay? So, Idol, sana kahit paano nasagot ko ng maayos yung katanungan mo at na-satisfied kita. Kung mapapanood mo to, mag-comment ka naman para naman ma-inspire pa tayo na gumawa pa ng mas maraming video na ganito. Okay? So, next question. Galing kay, ito, mahaba-habang tanong to. Kay Totot. Ayan, so, boss, magandang buhay. May tanong po ako dun sa mga newborn na sisiw at bagong patak ng immunization, let's say B1B1. At lahat sila ay biglang tumamlay. Okay, yung iba nag-abroad. Ano po ang possible na dahilan kung bakit sila nagkaganyan? Okay, at ano po ang magandang gawin para po ating ma-save yung mga natitira pang sisiw? 140 heads, 70 na lang yung natira. Okay, so almost half of the population is nag-abroad. So, silipin natin kung ano yung possible reason kung bakit tumamlay, kung bakit na-stress yung mga sisiw. Okay? Actually, mga kamanok, sa vaccination na program natin, kailangan yung vaccine, ma-sure natin na talagang maayos siya na mai-travel from agribet papunta sa ating manukan. Okay? So, kailangan talaga, pag nakuha nyo sila sa agribet, meron na kagad yelo. Okay? Kung ano yung temperatura na nandoon sa kanyang storage place doon sa agribet, halimbawa nakalagay siya sa ref. Kung ano yung temperatura, kailangan malamig din po yung ating paglalagyan sa kanya. Okay, upon traveling mula doon sa agribet papunta doon sa backyard natin. Mas maganda dyan kung magdadala kayo ng styrofoam, lalagyan nyo ng yelo para sa ganon ma-maintain yung temperature at maayos po yung mai-travel yung vaccine. Kasi po, pag po kayo bumili ng vaccine at wala po kayong dalang yelo, wala po kayong dalang styrofoam, possible, masira po yung vaccine. Hindi po kasi sila pwedeng mainitan eh. Okay? Pag po nainitan yung vaccination o yung vaccine na dala ninyo, possible, hindi po siya maging effective. Possible, makukontaminate po yung mga sisiw na inyong bibigyan. Kailangan talagang maayos na maayos. Ngayon, kung na-travel nyo naman mula doon sa agribet papunta sa inyong manukan at nung maibigay ninyo is tumamlay, possible baka mamaya natapon, halimbawa, naghalo na kayo ng diluent, yung kulay blue, tsaka yung mismong vaccine, nihalo nyo na, o baka naiinitan, o kaya naman, after 3 hours nyo pa bago na ibigay, o kaya naman, pagdating sa backyard, hindi agad na ilagay sa ref, okay, nainitan o nawala yung lamig, yung vaccine is na prone sa 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 high temperature, uminit. So possible ganun mga kamanok. O kaya naman after 3 hours niyo pa yan na ibigay sa mga sisiw. Actually, after 3 hours, bumababa na po yung effectivity ng vaccine eh. Okay, sa halip na maging good vaccine, nagiging bad vaccine po ito.
Ito yung inaayawan ng iba eh. Sabi nila pag daw nag-vaccine ka at yung kapitbahay hindi na vaksinan, possible mag-abroad yung mga manok. Pero hindi naman po ganon. So as long as yung mga manok ninyo ay maayos, tapos yung vaccination program ninyo hindi naman pumapatak sa lupa, wala pong problema doon. So sa nangyari sa inyong mga sisiw, baka po ganun ang nangyari. So after 3 hours, sa kanya pa naibigay yung vaccination o kaya naman sobrang dami naman ng patak ng inyong vaccine. Actually, tigigisa lang po yun eh. Kung B1, B1, isa sa mata, pwedeng tigigisa. Isa dito, tsaka isa sa bibig. Pero kung over po ang inyong pagbibig, halimbawa, 10 patak, baka po possible mangyari yung ganyan. So, paano ang dapat gawin kung halimbawa na-stress yung ating mga sisiw after natin mabigyan ng vaccination? So, ang ginagawa ko dito, antibiotic po ang binibigay ko sa kanila. Okay? Kasi po, baka po bad bacteria yung nakapasok sa kanila, hindi po yung good vaccination. So, antibiotic po binibigay ko like Amproxetil Max. Sa painom po yan for 3 to 5 days hanggang sa makarecover po yung mga sisiw. Then kapag totally recovered na yung sisiw, saka pa lang ako magpapalit ng vitamins po. Ganun po yung ginagawa ko. So, hopefully, kamanok, makarecover pa yung mga sisiw. So, medyo medyo nakaka-stress din po para sa atin, especially kung mga imported yung mga breedings natin, yung mga sisiw natin, talagang inaalagaan natin. So, kung may katanungan ka pa about sa vaccination, mag-comment ka lang, akong bahalang luminaw niyan para sa iyo. Okay? So, 2 tanong pa lang to pero humaba na ng ating video. 2 tanong pa lang pero medyo mahaba-haba na. So, cut ko muna dito yung video. So, next video naman yung ibang mga katanungan. Pero huwag kayong mag-alala, masasagot ko po yan. Kaya mga kamanok, mga newbie, next video, mag-comment po kayo kung may katanungan kayo, akong bahala. Kung nagugustuhan mo yung way of illustration ko, kung paano ko ipaliwanag, mag-comment ka lang dito or mag-subscribe, mag-like para mapanood mo pa yung mga videos na aking mga i-upload. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.